Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues.
Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, mas makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, 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 hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa Adibong Rapido Hataw Balita ngayon pong Miyerkules, 11 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa Adibong headlines, pagbabawal ng China sa pagpasok ng 16 na kalayaan LGU officials sa kanilang bansa'y hindi panghihimasukan ng Pilipinas. Dalawang operators ng e-sabong sa Central Luzon at Cordillera Region pinangalanan. Congressman Leviste, source umano ng text messages ni na Pangulong BBM at Yusek Bersamin sa issue ng kickbacks. Police Colonel
at 13 iba pa kinasuhan sa basilan hazing ayon sa PNP. Supplemental documents ng Interpol para sa red notice laban kay Zaldico isinumite na ng NBI. Senator Lacson nilinaw na hindi nagbago ang committee report, change of words lang. Mga namatay po sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3, umabot na po sa 52 ayon sa PCG. Suspect patay matapos manaksak ng responding police sa Santa Ana, Maynila. Mag-asawa, pinagbabaril dahil sa utang. Diyan po sa may Ahoy, Iloilo. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At ngayon sa ating mga balita. Posibleng overloading o overcapacity ang isa sa sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ito bang sinabi ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa isang press conference bati naman sa initial findings ng Maritime Industry Authority at ng Philippine Coast Guard. Ayon po kay Lopez, maaring nagkaroon ng cargo shift dahil sa sobrang dami ng mga pasahero at rolling cargo kumpara sa itinakdang kapasidad ng naturang barko na posibleng naging dahilan ng paglubog nito. Sinisilip din po ang ng mga otoridad ng mahinang seamanship at posibleng paglabag sa safety regulations bilang iba pang sanhi ng naturang trahedya. Natukoy din naman ang ilang inconsistencies sa bilang ng mga pasahero sa passenger manifest kumpara sa bilang ng mga survivor, mga nawawala at mga nakuha. Umakyat na sa 52 bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa aragatan ng Basilan. Sa pinakawiling ulat ng Philippine Coast Guard ngayong Miyerkules, isang bangkay ng babae ang na-recover sa nagpapatuloy na search and rescue at dive operations sa malapit sa isla ng Baluk. Sa kabuuan, nakapagtala ang PCG ng 52 nasawi at 316 ang survivors. Matatandaan bumiyahe ang MV Tricia Kirsten 3 mula Port of Zamboanga City patungong Hulo, Sulu noong gabi ng Enero 25. Ngunit lumubog ito sa karagatan ng Basilan kinaumagahan ng January 26. Samantala nanatiling grounded ang buong fleet ng Allison Shipping Lines habang nagpapatuloy ang Maritime Safety at Inspection Audit na isinasagawa ng mga autoridad. Nilinaw po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi naman binago ang nilalaman ng committee report ng Senate Blue Ribbon sa panempo ng DZRH. Niliwanag po ni Lacson na nabago lamang ang mga salitang ginamit sa report, partikular ang mga salitang to be charged na pinalitan ng mga salitang to be recommended for preliminary investigation. Paliwanag po ni Lacson, pareho lamang ang pagkakahulugan nito sa konteksto ng kanilang report. Ngunit, para daw po sa clarity, ay binago nila ito. Anya sa formal na proseso ay tanging ang Department of Justice at Office of the Ombudsman ang otorisadong magrekomenda ng mga maaaring kasuhan. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ang responding police sa isang insidente ng domestic problem sa Santa Ana, Maynila. Kinlala ng pulisya na swing suspect na si Christopher Glenn Mirales. 41 taong gulang habang sugatan naman ng pulis si Patrolman Reggie Pelias na isinugod sa Philippine General Hospital. Ayon sa Manila Police District, Santa Ana Police Station, rumisponde si Pelias kasama ang isa pang pulis sa isang 911 call kaugnay ng alitang mag-asawa. Dinala mag-asawa sa barangay para sa pagproseso ng Barangay Protection Order at pagkatapos ay hinatid pa uwi ng pulis ang biktima dahil sa pangamba sa suspect. Ngunit pagdating sa kanilang gusali, sinundan at inatake umano ng suspect ang kanyang misis. Sinugod din ito ang responding police gamit ng martilyo at sinaksak sa kaliwang bahagi ng katawan. Dahil dito napilitan na gumanti ang pulis sa pamagitan ng kanyang service firearms
para ipagtanggol ang kanyang sarili na humantong sa pagkasawi ng pinaghihinalaan. Ay, sus apo. Samantala, pinakikiusapan na umano ng mga senador si Senador Bato de la Rosa na pumasok na sa harap po ng patuloy nitong pag-absent sa plenaryo ng Senado. Sa panempo ng DZRH, sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ipinadadaan nila ang pakiusap kay Senador Bongon na hikayatin ng pumasok sa Senado si De La Rosa. Iginit po ni Lacson, wala namang opisyal na kopya ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa naturang senador. Nasasayangan din naman siya sa maaring makontribute ni De La Rosa bilang chairman ng Public Order Committee at apektado na rin ang trabaho nito sa Senado. At sa kalagayan naman ng panahon, dalawang low pressure areas sa maaring mabuo malapit sa Pilipinas sa darating na weekend. Ayon sa BOST Pagasa, ang unang LPA ay posibleng ma-develop sa bahagi ng southern portion ng Palawan hanggang sa araw ng Linggo, habang ang isa pang LPA ay maaaring mabuo sa silangang bahagi ng Mindanao, bagamat mababa naman ang tsansa na ito ay maging tropical cyclone. Samantala, inaasama karanas ng malalakas na pagulan ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar hanggang bukas dahil sa epekto ng shear line. Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, pagbabawal ng China sa pagpasok ng 16 na opisyal ng kalayaan LGUs. Hindi rin po panghihimasukan ng palasyo ng Pilipinas. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Romel, hindi saklaw ng Pilipinas ang polisiya ng China. Yan ang tugon ng Malacanang ng mahinga na reaksyon sa pagbabawal ng China sa 16 na opisyal ng kalayaan LGU na makapasok sa kanilang bansa. Inanunsyo ito ng China matapos ideklara ng kalayaan LGU si Chinese Ambassador to the Philippines Guan bilang persona non grata. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Fidel Castro na hindi saklaw ng Pilipinas ang desisyong ito ng China, tulad ng hindi rin dapat pakikialam ng China sa anumang desisyon ng Administrasyong Marcos. Pakinggan natin si Jose Castro. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Kaugnay naman ang pagkondena ng China sa Senate resolution na nagkokondena rin sa makapakayan ng Chinese Embassy laban sa Filipino officials na kumukontra sa aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Sabi ng palasyo, iginagalang ni Pangulong Marcos ng kalayaan sa pagpapahayag ng Senado tulad ng pagrespeto nito sa pagpapahayag ng China at ng bawat Pilipino. Narito muli si Jose Castro. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang operators ng Isabong sa Central Luzon at Cordillera Region pinangalanan. Alamin natin kung sino sila sa pamamagitan ng report. RH number 23, Paring Raymond. Dadpaas, Paring Raymond. Paring Romel, nagisang mga ahensya ng pamahalaan na dapat ay aktibo ang kampanya laban sa nagpapatuloy na operasyon ng Isabong sa bansa sa kabila ito na ipinagbabawal na. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement, kinwestiyon ni Senator Rafi Tulfo ang kakayahan ng PNP Anti-Cybercrime Group, National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa Isabong. Nagpakita pa ito ng aktual na video ng Isabong Operation sa Central Luzon. Isa-isa nitong tinanong ang mga law enforcement agencies kung kilala nilang mga malalaking operator ng Isabong sa Central Luzon at Cordillera Administrative Region o CAR. Iisa ang sagot ng mga ito na hindi nila alam at kilala, maliban sa binanggit ni Head Agent Palmer Malyari ng NBI na ang kilala lamang nila yung operator sa Bulacan. Dahil dito ay binanggit na ni Senator Rafi Tulfo kung sino ang mga operator.
isang big-time umano na gambling lord sa Central Luzon na may apelyedong Pineda ang operator, samantalang sa Car at Abra naman ay isang politiko na may apelyedong Bernos. Narito si Senador Rafi Tulfo. Ako wala ko Intel funds. Ito galing sa kaibigan kong barbero. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region sa Car Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel funds, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel funds yun, hindi nyo alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Kanina, Senator Win Gatchalian did mention about a site that was temporarily shut down because they received information that we're going to have a hearing sa Games and Amusement. Yun ay pipitsugin. Yun sinasabi kong guerrilla. Kasi takot eh. Pero itong dalawa, even while we speak, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang live feed ng East Sabong. Itong kay Bernos sa Pineda. Hindi nyo kayang hulihin dahil they're very powerful. Hinamon nito ang mga law enforcement agency na patunayan na hindi sila kaibigan nila Pineda at Bernos. Ito ay sa magitan ng agarang pagpapasara sa kanilang mga isabong sites na habang nagsasagawa ng hearing sa Senado ay tuloy pa rin ang operasyon ng mga ito. Patunay kung gaano kalakas ang kanilang loob at kaibigan ang mga law enforcement agencies kaya't lantaran ng kanilang pambabastos. Ang masaklat, sabi ni Tulfo sa PNP, ay napakabilis nilang maghuli ng mga nagkakarakros sa kanto, mga magtutong-it sa loob ng bahay at mga tupada, ngunit ang 24/7 na isabong operation ni Pineda at Bernos ay hindi nila kayang ipatigil. Narito muli si Senador Rafi Tulfo. Na hindi kayo friendship ni Pineda at ni Bernos. Ipatigil nyo itong online sabong nila. Hanggang ngayon, ang tapang, di ba? Online pa rin sila. Kahit na alam nila na nag-hearing tayo, online pa rin sila. Papakita pa natin. Play nyo ulit. Live pa rin sila. That's how big time these people are. Because they think they're untouchable because they're a friend of the PNP, they're a friend of the NBI, they're a friend of the CICC and the PAOK. Ayan oh. May nag-text sa akin, boss, nakarating na sa kanila, kay Pineda. Nag-text. Source ko, nakarating na kay Pineda. Anong ginawa ni Pineda? Tuloy lang. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing na. Walang respeto sa inyo. Bakit walang respeto? What do you think? Ba't walang respeto sa inyo si Pineda at saka si Bernos? Ang bahagi ng pahayag ni Senador Rafi Tulfo. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang Raymond. Yes. Yung binanggit ni Senador... ko yung sagot dun sa tanong kanina. Hindi, yung binanggit kasi ni Senador Rafi Tulfo, yung apelyido na Pineda at Bernos, hindi naman sa pag-ano, parang Raymond, hindi ba open secret na yan sa Luzon? Ay, yun na yung binabanggit ni Senator Rafi Paring Romel na open secret sa lahat. Ang problema, yung kanilang operation, walang problema kung yung pasabong nila ay totoong sabong. Ang problema, ginagamit sa isabong. At yun ay marami ang tumataya at marami ang nagugumon, pati walang limit, walang age limit. Kahit sino, lalo na yung mga kabataan ay naaarik na at kahit na meron ng kautusan na ipagbawal, tuloy yung kanilang operation. Alright. Lakay Raymond, maraming salamat. Mula sa Senado, ito si RH28. Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Lakay Raymond Advance. Samantala, Congressman Leviste, abay source umano ng text messages ni na Pangulong BBM at Yusek Bersamin sa issue naman ng kickbacks. Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigona. Milky. Kuya Romel, si Batangas Representative Leandro Leviste daw ang isa sa mga source ng text messages sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin
sa issue umano ng kickback sa flood control anomaly. Ito ang kinumpirma ni Acting First Party List Representative Antonio Tino, pero nilinaw niya na si Leviste ang dapat na magsapubliko na mamensaheng ito. Ayon kay Tino, si Leviste ang makapagpapaliwanag ng records at kung paano niya nakuha ang mga ito. Sabi pa ni Tino, alam na ni rin ng ilang opisyal na malokal na pamahalaan ang naturang text messages, maging si Representative Edgar Erice ng Caloocan City. Paliwanag ni Tino, kusa umanong inalok ni Leviste sa Makabayan Block ang nabanggit na impormasyon. Ang portion ng text messages sa pagitan umano ni na Pangulong Marcos at Yusek Bersamin ay binasa sa press con kanina ni Representative Antonio Tino. Pakinggan natin. And then, kasama doon yung mga, sabi ko nga, mga detalye kung paano ginastos or gagastusin yung pondo. And then, another quote that I mentioned yesterday is from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Sa botohan sa plenaryo kahapon sa pagbasura sa Marcos impeachment, inungkat ni Tino ang usapin ng text messages sa pagitan umano ni na Pangulong Marcos at Bersamin sa pagitan ng December 2024 hanggang July 2025. Kabilang umano'y 8 billion pesos na delivery mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na naiparating umano sa Pangulo dahil nag-reply ito ng okay. Ako si Neil Creguna namulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Police Colonel 53 iba pa inasuhan dahil sa basilan hazing. Ibalita mo yan na Rich number 52, Edniel Parosa. Edniel. Nakadagdagan pa ang mga kinasuhan dahil sa manay pananakit sa higit 100 mga bagong patrolman sa welcome rides na nangyari sa Lamitan, Basilan. Sa pulong balitan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, 54 na ang inireklamo ng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Kabilang dito ang isang full-fledged colonel na sinasabing isa sa 13 polis na may direktang partisipasyon sa pagpaplano at pagsasagawa ng umano'y hazing dahil sa kanilang presensya sa pinangyayari ng insidente. Ayon kay Tonyo, patunay ito ng lalim ng pananagutan sa naging paglabag. Pakinggan natin ang opisyal. Umakyat na sa 54 o 54 ang mga sinampahan ng kaso batay sa patuloy na investigasyon. Pinapakita nito ang lalim at lawak ng naging paglabag at nais naming bigyan diin na ang Philippine National Police ay malinaw na polisiya ng zero tolerance kaugnay sa nasabing incident. Nasa restrictive custody ng PNP ang 54 na sangkot at namumurong mapatawan ng preventive suspension habang nagpapatuloy ng investigasyon. Bahagi sila ng higit sa 70 miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 14B na lahat ay nirelieve sa kanilang mga pwesto. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parrosa. Samantala, NBI isinumitin na ang hinihinging supplemental documents ng International Police para sa Red Notice laban kay Zaldico. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Isinumiti na ng National Bureau of Investigation ang hinihinging mga supplemental document ng Interpol para sa Red Notice laban kay resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Kinumpirma ito sa DZRH News ni NBI spokesperson at Head Agent Palmer Malyari ngayong February 11 ang deadline ng submission bago desisyonan ng hiling ng gobyerno ng Pilipinas. Nagmula ang karagdagang mga dokumento sa DOJ, Ombudsman at Sandigan Bayan. Idiniin ni Malyari na bahagi ito ng standard procedure, hindi indikasyon ng hatol sa kaso o nangangahulugang kulang yung una ng isinumiting dokumento ng kagawaran.
Patuloy anya ang International Operations Division ng Bureau sa pagtunton sa kinaroroonan niko, kabilang na yung pakikipag-ugnayan sa kanilang counterparts doon. Una nang sinabi sa DZRH ni Atty. Roy Rondain na uuwi rin daw sa bansa yung kanyang kliyente kapag wala ng peligro o banta sa kanyang buhay. Pinabulaanan niyang nagtatangka ang former congressman na makipagdialogo sa gobyerno taliwas sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Ito si Giselle Ricopoy para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Part 3 ng Trillion Peso March ay sasagawa sa 48th EDSA People Power Anniversary. Isang pagkilos laban sa korupsyon at dynasty ayon sa iba't ibang grupo. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, kasado na ng iba't ibang sektor ang Trillion Peso March Part 3 na gaganapin sa EDSA Shrine, San Juan at Cubao, Quezon City sa darating na 25 ng Pebrero. Itataon ng grupong muling pagtitipon, march at pagkilos kay ka-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa organizer ng grupo, magsisimula ang prayer march mula EDSA Shrine papuntang Club Pilipino. Susundan nila ito ng programa sa People Power Monument, misa sa EDSA Shrine at pagtatapos sa paglulunsad ng Y-Speak 2.0 sa Eton Century sa Quezon City. Bukod sa laban kontra sa korupsyon, kabilang sa mga panawagan po ang pagkilos para itulong ang pagpasa sa anti-dynasty law, pagbawi ng nakaw na yaman at anilay katarungan para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Bukod sa kaganapan sa Metro Manila, magkakaroon din ng pambansang paggunita sa 86 na Catholic Diocese sa hapon ng Pebrero 25. Paliwanag ng organizer, ang The Trillion Peso March Part 3 ay ang pagsasama-sama ng mga religious at civil society organizations na naglalayong panatilihin ang diwa ng EDSA People Power at palakasin ang demokrasya sa ating bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, maraming salamat, Val. Kadena Bill, itinuturing daw po na priority bill ng Pangulo. DPW Secretary Dizon, abay saludo daw po sa pagtutulak ni Senador Bam Aquino sa naturang panukalang batas. Ating alamin sa report ni RH29, Boy Gonzalez. Boy! Lakay Ray, ikinuturing umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na legislative priority ang Kadena Bill na layong palakasin ang integridad at kredibilidad ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon kay DPW Secretary Vince Dizon, dahil sa pagtulak ni Senador Bam Aquino, mahalaga ang bill upang magamit ang bagong teknolohiya na magdadagdag ng kalinawan at transparency sa mga infrastructure project. Anya, layo nito hindi lamang maiwasan ang mga nakaraang pagkukulang at anomalya, kundi matiyak na ang mga infrastruktura ay matibay at tatagal, hindi basta nasisira sa isang bagyo lamang tulad ng naranasan sa maraming bahagi ng bansa. Dahil dito, ipinahayag ni Dizon ang suporta sa mabilis na pagpasa ng bilang hakbang para sa mas malinaw, transparent at accountable na pamahalaan. Pakinggan natin si Secretary Vince Dizon. Kailangan kasi yung bagong teknolohiya ginagamit ng gobyerno. Lalo na yung teknolohiya na magdadagdag ng kalinawan at transparency. No? Importante yan. Kaya talagang saludo tayo sa efforts ni Senator Bam Aquino dito. At the same time, talagang nakita nyo naman na nalaman ng Pangulo itong napaka-importanting bill na to. Sabi ng Pangulo, kailangan maging priority to under the GEDAC priority bill. So, talagang paglalaban natin to at susuportahan natin to ng todo hanggang sa mapasa. Ito si Boy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nawawalang dalaga na may learning disability. Ligtas na nakauwi sa tulong ng PNP Aviation Security Group. Alamin natin ang detalye. RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel, Lakay Ray, ligtas na nakauwi ng Mindanao ang nawawalang dalaga na may learning disability. Katulong ng PNP Aviation Security Group.
sinalubong ang dalaga ng kanyang kaanak matapos pasakayin ng isang flight patungong General Santos International Airport. Ayon kay PNP RC Group Director Brigadier General Dionisio Bartolome, na ipaabot sa kanilang kaalaman mula sa ina ng dalaga sa Cotabato Airport Police Station na ang kanyang anak na may learning disability ay nawawala. Ayon pa kay Bartolome, batay sa salaysay ng ina, nagpaalam lang ito sa kanya na bibili sa isang convenience store. Ngunit sa isa kanilang masusing paghahanap, natunto nila sa pamamagitan ng Facebook post na ang dalaga ay nakasakay ng eroplano papuntang Maynila. Dito na nagkaroon ng ugnayan ang Cotabato Airport Police Station at PNP Aviation Security Group upang masalubong ang dalaga sa paglapag ng naiya. Matagumpay na nabigyan ng kinakailangang tulong at proteksyon ang dalaga bago umalis pabalik sa probinsya. Arik sa 27, nutika ka sa DZRH, una sa Pilipinas. Thank you, maraming salamat, Noche. Samantala, yun daw pong sunog. May sunog po dyan sa may barangay Tanyong, Malabon City. Ating alamin ng update sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Kay Ray, tuloy-tuloy pa rin ngayon ang account pag-Malabon at sa service ng management ng DSWD sa Malabon upang malaman ng ilang ng mga pagkakita na apektado ng sunog dito sa Tanyong. Habang kasalukuyan naman ang mapping operation ng Bureau of Protection dahil wala pa rin penal na bilang kung ilang kabahayan ang nadamay sa sunog. Marami yung nataranta kanina Lakay dahil yung oras ng bagong pananghalian. Habang abala yung mga pamilya sa pag-asikaso ng mga anak ay biglang sumigla mga sunog na di pa makukoy kung kanino o sino yung pangalan ng may-ari ng bahay na nasunog. Mabilis sa mga kumalat po'y dahil karamihan dito ay gawa sa light material kung saan ay bahagyang na inabot ang nag-apoy ang bahagi ng Tanyong Elementary School. Isang senior citizen ang magat namang na-rescue ng mga volunteer group at ng Red Cross at Malabon Disaster Risk Management at dinala ito sa pagamutan dahil namikip ang kanyang hininga nang madamay yung kanilang bahay. Halos ang oras na di nadaanan naman ito gaban ng Sipo Road dahil nabarahan ng mga fire truck. Kaya apektado yung ilang lugar na padaan patungong Caloocan at patungong naman ng Malabon dahil itong Sipor ay dinadaanan agad namang ay natasan ni Bergen sa Tumalmayon ang CSWD at ilang pang mga kawarin ng Sipol na agad ihandang mga papangailangan ng mga biktima ng sunog lalo na yung pagsamantalang matirahan at ayos pa yung kagamitan at kanilang tirahan. Meron ba nasaktan, Edwin? May isang nasaktan kanina at ganda pangalunas at isa naman yung dinala sa hospital. Yung isang 74 years old na matanda. Ano alarma na? Pero umabot lamang ito ng third alarm bago tuloy ang under control, alauna 2 at alauna 15 nagbigla itong fire out ng Bureau of Fire out na. May karpentero na kung ganun. Alright. Salamat, Edwin. Sunod na sonor, Lakay Ray. Kanina umaga dito sa Caloocan, Kitri, habang ngayong tanghali naman dito sa Malabon na may bahagi ng Sipor. Aris 23 at ito kinagulat na Lakay. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Pilipinas, ang oras alas 2:42 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Millionaires. NBC Millionaires. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address,
phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Rapido, hataw, balita. Update muna mga kaibigan doon po sa isang estudyanteng tumalon daw po dyan sa may area po ng LRT1 sa may Quezon City. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Ray Dakong alas 10 ng umaga nang tumalon ng lalaki mula sa plataforma o platform ng istasyon ng LRT1 pababa sa kalsada ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Ito rin ang laman ng kumpirmasyong inilabas ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang operator ng LRT1. Sa official statement ng LRMC, agarang tumugon ang kanilang security and safety team sa lugar, maging ang Philippine National Police, pero sa kasamang palad nila ay diniklarang patay ang lalaki sa pinangyarihan ng insidente dahil sa lakas ng pagkakabagsak. Nakikipagtulungan nilang kanilang tanggapan sa nagpapatuloy na investigasyon kasabay ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng nasawing lalaki. Paglilinaw ng LRMC, hindi naapektuhan ng insidente ang operasyon ng LRT1. Anila, nananatiling matatag ang kanilang pangakong magbigay ng ligtas at mapagkakatiwalaang transportasyon. Nananawagan din ng LRMC sa mga sumasakay na mahigpit na sundin ang lahat ng panuntunan sa kaligtasan sa loob ng pasilidad ng LRT1. Inabot ng 3 oras mahigit bago natanggal sa kaban ng EDSA ang labi ng computer science student. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. One Bangsamoro Movement suportado ang panawagan sa first parliamentary election sa BARM. Ibalita mo yan, RH number 19, June, Dimakuta. Standby, June. Samantala naman, mag-asawa pinagbabaril dahil po sa utang sa may Ahoy, Iloilo. Ating alamin sa report ni Jocelyn Maghe mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn.
Dead on arrival sa ospital ang 64 anyos na lalaki habang patuloy na ginagamot sa ospital ang kanyang asawa matapos pagbabarilin sa Barangay Santo Rosario, Ahoy. Nagtatrabaho bilang caretaker ng palaisdaan ng mag-asawang alias Ben at alias Clara, 59 anyos. Ayon sa hepe na si Police Captain Eileen Lacrete, pumasok ang suspect sa compound kung saan may palaisdaan na binabantayan ng mag-asawa at kinumpronta ang mga biktima sa kanilang utang na kalahating milyong piso na matagal nang hindi nababayaran. Narinig pa ng mga kaanak na mag-asawa ang pagtatalo hanggang sa bumunot ng baril ang suspect at binaril ang mga biktima. Natamaan sa likod ng ulo ang lalaki habang may tama naman sa kamay at paa ang babae. Nananatiling at large ang suspect ayon sa pulis. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si June Dimakutak. June. Yes, Lakay, nagpahayag ng suporta ang One Bangsamoro Movement sa hakbang at panawagan ni Senator Mig Zubiri na kailangang may magaganap na eleksyon sa BARM sa mas madaling panahon. Sa magitan ng kalatas na binahagi ni One Bangsamoro Movement National President Maulana Alan Balangi at siya ring lead convener ng One Bangsamoro Coalition, suportado nila ang Senate Bill number 1587 sponsored by Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri na nagbibigay ng makatotohanan ng sitwasyon at pangamba sa panganib na banta sa diwa ng Bangsamoro peace process matapos muling ideklara ng COMELEC ang panibagong postponement sa March 31 to 2026. Paliwanag ng One Bangsa Movement na hindi lamang umano nakatuon sa hakbang ng eleksyon ng Senate Bill 1587 na ito umano ay nagpapatunay na mayroong na pagkasundo ang batas ang gobyernong Pilipinas at MILF dahilan ng pagkabuo ng BUL. Ang karapatan ng Bangsamoro para sa kasarilan sa magitan ng balota at hindi ng bala. Nangangamba ang One Bangsamoro Movement sa naging pahayag ni Senator Zubiri na sa halip na balota ay baka babalik sa bala ang magiging labanan sa Mindanao kung hindi maaagapan. Sa pahayag naman mula kay Senator Robin Padilla, hanggang wala't umanong eleksyon sa BARM, walang gobyerno. Habang pinagtibay naman ni Senator Loren Ligarda na hindi kompleto ang Pilipinas kung walang Bangsamoro. Patatandaan Malakay, ang One Bangsamoro ay kilala bilang isa sa mga nangunan noon sa pagsulong ng CAB hanggang sa maging ganap na batas ang RA 11054 o BOL. Sa huling bahagi ng kalatas sa kasaad, we stand with the Bangsamoro. We stand for elections, self-determination, and complete Philippines, quote-unquote. Signed by Maulana Alan A. Balangi of One Bangsamoro Movement and One Bangsamoro Coalition. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, nating alamin ang update mula sa Central Luzon. Yun daw pong gulayan sa patubigan ng NIA. Abay, binuksan na raw po sa gitnang Luzon. Report mula kay RH25, Grace Ansano. Grace. Yes, Ray. Patuloy ngayon na pinakikinabangan ng daang-daang mga magsasaka ang mag-ilog itong mga irigasyon o kanal na siyang binabaybay naman ng mga patubig sa ilalim ng tanggapan ng National Irrigation Administrator o Administration. At pinapakinabangan ito ng nasa 874 farmers cooperative o organisasyon. Ito ang mga tinatawag na Irrigators Association. Ang mga tubig o mga kanal sa bahaging ito ng Region 3 ay tinataniman ng iba't ibang uri ng mga gulay. Dagdag pa sa pagkakakitaan ng mga maraming magsasaka. Din ang food security na naiambag nito. Target ng naturang programa ang makalikom pa rin ng mga papangailanganin lalo na sa financial support para sa ating mga magsasaka. Ayon nga kay NIA Administrator Engineer Ed Gillian, nagsimula silang simulan ang ganitong programa nitong nakalipas na taon at umabot na ng 1.5 billion ang kanilang mga naaning mga gulay na pinakinabangan ng mga magsasaka. Ayon kay NIA Regional Director Josephine Salazar, bibigyan ng support ang mga IAS sa ilalim na nga ng programang ito ng mga binhi at gayon na rin ang mga pataba mula naman sa Department of Agriculture. Ibinida ni NIA Administrator na umabot na sa 1.5 billion sa buong bansa ang inaning gulay na nagsisilbi naman sa bahagi na itinatanim sa mga irrigation facilities ng NIA. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Santano, una sa Pilipinas, una
sa Pilipinas. Isang tricycle driver ang binaril sa harap ng simbahan sa Davao City. Alamin natin ang ipapandetalya, June Soter ng Action Radio Davao. June. Sugatan ng isang 44 anyos sa tricycle driver matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa harap mismo ng San Antonio de Padua Church sa Holy Cross Drive, Barangay Governor Duterte, Agdao, Davao City, Pebrero 11, 2026, bandang alas 4:10 na madaling araw. Kinilala ang biktima sa alias Danilo, residente ng Purok AQ sa nasabing barangay. Ayon sa kapulisan, tinamaan ng bala sa kanang panga ang biktima. Sinasabing sakay ito ng kanyang minamanihong tricycle nang biglang makarinig ng malakas na putok ng baril sa tapat ng simbahan. Batay sa salaysay ng saksi na si alias Joel, 52 anyos, agad huminto ang biktima matapos ang pamamaril at nakita niyang duguan na ang kanang bahagi ng mukha nito. Isunugod ang biktima sa Southern Philippines Medical Center o SPMC kung saan ito'y kasalukuyang inoobserbahan ng mga doktor. Nakarecover ang mga otoridad na isang basyon ng bala na pinaniniwala ang mula sa kalibre 45 na baril sa lugar ng insidente at isinailalim ito sa ballistic examination ng Davao City Forensic Unit. Patuloy naman ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng kapulisan upang matukoy at madakip ang salarin. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, rapido, rapido. Metro Manila ngayon. Sa ating Metro Manila ngayon, report mula kay Kyle Bullas. Kyle, go! Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, pansamantalang isasara sa daloy ng trapiko ang Katipunan Street sa bahagi ng Locaria sa Barangay Talipapa, Quezon City. Dahil ito sa ginagawang NLEX C5 North Link Segment 8.2 Section 1A na magdudugtong ng NLEX Mindanao Smart Connect at Quirino Highway. Naasahang tatagal ang proyekto hanggang sa April 2026, kaya inaabisuhan ng mga maapektuhang motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang hindi sila maabala. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, wala ring nakataas sa thunderstorm advisory sa Metro Manila, pero ayon sa Pag-asa, patuloy na nananaig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon ay ang hanging amihan. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullas, sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, Miss Elinapit. Maraming salamat sa ating mga nakagapay, mga classmate natin sa PL Moon. Saka si Don. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras alas 3:01. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection.